Sa unang pagkakataon, nakilala ko siya sa isang simpleng pagtitipon ng mga kaibigan. Si Daniel, matangkad, maputi at may ngiti na parang inaabot ang kaluluwa ko. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na makipag-usap sa kanya. Pero nang magsimula kaming magkwentuhan, parang hindi ko na siya gustong pakawalan. OFW siya sa Dubai, sabi niya. Engineer daw. Dati raw siyang nagtatrabaho rito sa Pilipinas pero mas pinili niyang mangibang bansa para sa mas malaking oportunidad. May determinasyon sa mga mata niya at sa bawat salitang binibitawan niya, dama ko ang bigat ng mga pangarap na pilit niyang inaabot. Hindi ko akalaing magiging madalas ang pag-uusap namin pagkatapos ng gabing iyon. Sa messenger, sa tawag, sa video call, kahit pa magkaibang mundo ang kinalalagyan namin, naramdaman kong palapit ng palapit ang puso niya sa akin. Ikaw ang nagpapagaan ng araw ko, Carla. Sabi niya minsan habang nasa break siya sa trabaho. Hindi ko maiwasang kiligin. Sa dami ng hirap na hinaharap niya sa ibang bansa, ako raw ang pahinga niya. Sino ba namang hindi matutunaw sa ganong klase ng atensyon? Hindi rin nagtagal, inamin niyang may nararamdaman siya para sa akin. Hindi ko alam kung tama, pero mahal na kita. Bulong niya sa tawag, isang gabi habang inaantok na ako. Sa kabila ng takot na baka panandalian lang ito dahil magkalayo kami, hindi ko napigilan ang sarili ko. Mahal ko rin siya, parang napakabilis ng lahat, pero sa bawat araw na lumilipas, ramdam kong totoo ang koneksyon namin. Pinangako niyang uuwi siya sa Pilipinas sa susunod na buwan para makasama ako. Gusto kitang makita ng personal, hawakan ng kamay mo at iparamdam sa'yo na seryoso ako sa'yo, sabi niya. Dumating ang araw ng kanyang pag-uwi. Sinalubong ko siya sa airport na may dalang buke ng pulang rosas. Nakasuot siya ng puting polo at sa likod ng pagod niyang mukha, naroon ang nangiti na tila matagal ko nang inaasam makita sa totoong buhay. Niyakap niya ako ng mahigpit at sa sandaling iyon, lahat ng alinlangan ko ay nawala. Totoo siya. Totoo kami. Sa mga sumunod na araw, halos hindi kami mapaghiwalay. Nagpunta kami sa Tagaytay, sa beach sa Batangas at kung saan-saan pa. Walang sandaling nasayang, lahat ay parang eksena sa pelikula. Pero sa likod ng mga ngiti niya, may kung anong bigat sa puso ko. Hindi ko alam kung paranoia lang ba ito o may bagay na hindi ko pa nalalaman. Sa tuwing magtatanong ako tungkol sa pamilya niya, palaging iniiba niya ang usapan. Ang mahalaga, nandito ako kasama mo, sabi niya minsan. Sa isip ko, baka mahirap lang talaga ang buhay sa Dubai, kaya ayaw niyang pag-usapan ang mga detalye. Pero ang puso ko, hindi mapakali. Isang araw bago siya bumalik sa Dubai, nagpunta kami sa isang maliit na restaurant malapit sa bahay ko. Tahimik siya, hindi tulad ng dati na punong-puno ng kwento. May problema ba? Tanong ko. Umiling lang siya pero kita ko sa mata niya ang lungkot na pilit niyang ikinukubli. Sa huli, sinabi lang niyang mamimiss niya ako. Umalis siya kinabukasan at naiwan akong umiiyak sa harap ng laptop habang pinapanood ang eroplano niyang lumipad sa video call. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik kami sa dati naming routine, tawag, chat, video call. Pero may kung anong nabago. Hindi na siya kasing lambing tulad ng dati. Minsan, hindi na siya sumasagot sa mga tawag ko. Busy lang ako, mahal, pasensya na, sabi niya sa tuwing magrereklamo ako. Pinilit kong intindihin. Alam kong mahirap ang buhay niya roon. Pero bakit parang unti-unti siyang lumalayo? Isang gabi, habang nag-scroll ako sa Facebook, napansin kong may bagong post ang isa sa mga kaibigan ni Daniel. Larawan nila sa Dubai. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Pero nang tumingin akong mabuti, may isang babae sa litrato na nakahawak sa braso ni Daniel. Masaya sila, halatang close. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong tumusok sa puso ko. Sino siya? Hindi ako mapakali. Kinabukasan, naglakas loob akong magtanong kay Daniel tungkol sa babae sa litrato.
Kaibigan lang yun, kasama sa trabaho, wala kang dapat ipag-alala, sabi niya, pero may halong iritasyon ang tono niya. Sinubukan kong maniwala, pero sa kabila ng mga salita niya may bumabagabag sa akin. Lumipas ang mga araw at sinimulan kong magtanong-tanong sa mga kakilala ni Daniel. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, pero kailangan kong malaman ng totoo. Isang kaibigan niya ang nagbigay sa akin ng impormasyon na halos ikahimatay ko. May asawa siya sa Dubai, hindi mo ba alam? Tanong niya, diretso, walang pasakalye, parang nawala ang lahat ng dugo. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noong makita ko ang mensahe sa kanyang cellphone. Isang simpleng, mahal, miss nakita, ang nakapukaw ng lahat ng tanong na matagal ko nang iniwasan. Sino ang nagpadala nito? Sino ang tinatawag niyang mahal? At bakit tila may bigat sa tono ng mensahe na parang hindi ito galing sa akin? Nasa Pilipinas ako, naghihintay, nagmamahal at nag-aalaga ng pangarap naming dalawa. Nagpapadala siya ng pera buwan-buwan, may kasamang video call tuwing linggo at mga larawan ng buhay niya sa ibang bansa. Mga ngiti sa harap ng Eiffel Tower, mga hapunan kasama ang mga kaibigan sa flat niya. Akala ko, sapat na ang lahat ng ito para patunayan ang pagmamahalan namin. Sapat na para mapawi ang lungkot ng distansya. Pero hindi pala. Noong gabing iyon, dumaan siya sa mabilis na tawag. Busy ako, mahal, sabi niya. May overtime kami, tatawag na lang ako bukas, ha? Sabi ko, sige. Pero ang utak ko hindi makampante. May kung anong kakaiba sa boses niya, hindi ito pagod, kundi parang may iniingatang sikreto. Kaya nang mapansin kong naiwan niya ang lumang cellphone niya sa drawer noong huling uwi niya rito, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinuha ko iyon, binuksan, at doon ko nakita ang mensahe. Hindi ko alam kung paano ako nakahinga pagkatapos. Parang may pumipisil sa dibdib ko, pinipigilan ang bawat tibok ng puso ko. Sinubukan kong hanapin ang thread ng usapan nila, ngunit wala akong makitang sagot mula sa kanya. Binura na niya, pero ang mensahe na natili roon parang isang multong nagtatago sa dilim. Kinabukasan, tumawag siya. Maaliwalas ang tono ng boses niya, parang walis siyang iniindang problema. Kamusta ang araw mo, mahal? Tanong niya. Okay lang, sagot ko. Pilit na pinatatag ang boses ko. Hindi ko pa kayang banggitin ang nadiskubre ko. Hindi ko pa kayang sabihin na nararamdaman ko ang dagok ng isang bagay na maaaring makasira sa lahat ng pinaghirapan namin. Pero hindi ko rin kayang manahimik. Kaya nang sumunod na linggo, gumawa ako ng dahilan para magtanong. Mahal, may tanong ako. May mga kaibigan ka ba roon na sobrang close mo? Yung tipong parang pamilya mo na? Alam ko mapupunta sa kung saan ang pag-uusap, pero gusto kong makita kung paano siya magre-react. Meron naman, sagot niya, mabilis at maluwag. Pero syempre, ikaw pa rin ang iniisip ko palagi. Nagpatuloy ang mga araw na puno ng alinlangan. Hindi ko na maibalik ang dating sigla kapag kausap siya. Ang mga mahal, miss na kita ay nasisingitan ng mga tanong tulad ng sino ba talaga ako sa buhay niya. At ang bawat tawag ay nagiging parang eksena sa pelikula. May ngiti sa harap pero may luha sa likod ng mga mata. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na hindi ko inaasahan. Isang kaibigan ang nagpadala sa akin ng link ng isang account sa social media. Hindi ko alam kung dapat mong makita ito, sabi niya. Pero sa tingin ko kailangan mong malaman. Nang binuksan ko ang account, natulala ako. Nakita ko ang litrato ng isang kasal. Ang lalaki sa litrato, siya, si Marco. Ang mahal ko, ang lalaking pinakahihintay ko. Sa tabi niya, isang babae. Maganda, nakaputing damit pangkasal, nakangiti at halatang masaya. Sa caption ng litrato, nakasulat ang mga salitang, "Forever with my love." At sa ilalim ng litrato ang taon, 2 taon na ang nakalipas. 2 taon. 2 taon na pala akong nasa isang ilusyon. Hindi ko alam kung paano ko nairaos ang gabing iyon. Tumawag siya,
pero hindi ko sinagot. Nag-text siya, "Mahal, bakit hindi ka sumasagot? May problema ba?" Ang irony ng salitang mahal mula sa kanya ay halos hindi ko matanggap. Sino ang mahal niya? Ako ba? O ang babaeng nasa litrato? O pareho kami na parang mga pawn sa isang larong hindi ko alam kung paano sinimulan. Kinabukasan, nagpasya akong kausapin siya. Hindi ko na kayang maghintay ng walang kasagutan. Hindi na sapat ang mga pangako na binibitawan niya tuwing nag-uusap kami. "Marco," sabi ko, "kailangan nating mag-usap." Tumahimik siya. Alam kong ramdam niya ang bigat ng boses ko. "Ano ang problema, mahal?" tanong niya. "Nakita ko ang litrato mo," sagot ko. Diretso, walang paligoy-ligoy. "Yung kasal mo, sino siya?" Sa kabilang linya, narinig ko ang malalim niyang paghinga. Parang bumagsak ang mundo ko sa katahimikan niya. Hindi siya agad sumagot. At sa mga segundo ng paghihintay, parang isang patak ng ulan ang bumagsak sa puso ko. Alam ko na ang sagot kahit hindi pa niya sinasabi. "Hayaan mo akong magpaliwanag," sabi niya sa wakas. Pero bago pa siya makapagpatuloy, narinig ko ang ibang boses sa likod ng linya. Isang babae. "Marco, sino ang kausap mo?" Tanong ng babae, malambing, puno ng pag-aalala. At sa sandaling iyon, alam ko na. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang sagot ay naroon na, malinaw, masakit, at hindi maitatanggi. Binaba ko ang tawag. Sa pangatlong buwan ng paghihintay, halos kabisado ko na ang bawat tunog ng notification sa aking cellphone. Sa tuwing may mensahe mula kay Marco, para bang tumitigil ang mundo ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nagising araw-araw na may nangiti, kahit pa ang bawat araw ay napuno rin ng pangungulila. Sa kabila ng distansya, pinuno niya ang puso ko ng pangako. Pangakong uuwi siya, pangakong ako ang tanging mahal niya. Pero sa kabila ng lahat, may bumubulong sa isip ko. Bakit parang may kulang? Isang gabi, habang nag-iimpake ako ng mga padala para kay Marco, mga tsokolate, sinulid para sa kanyang pananahi, at litrato naming dalawa. May natanggap akong tawag mula sa isang hindi kilalang numero. At dahil inaasahan ko ang delivery na pinadala niya mula Dubai, agad ko itong sinagot. "Magandang gabi, si Alisa ba ito?" Tanong ng isang babaeng boses, formal ngunit may bahagyang kaba. "Oo, sino po sila?" Sagot ko, may halong pagtataka. "Pasensya na, pero kailangan kitang makausap tungkol kay Marco." Parang bumagsak ang dibdib ko. Sino siya? Bakit niya kailangang makipag-usap sa akin? Bago pa ako makatanong, nagsimula na siyang magkwento. "Ako si Marian," sabi niya, at biglang bumigat ang pangalan niya sa pandinig ko. Asawa ni Marco. Asawa ni Marco. Tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makagalaw. Para bang bumagsak ang lahat ng pinaniniwalaan ko. "Marian, anong sinasabi mo?" Tanong ko, pilit pinipigilan ng panginginig ng boses ko. Ikinalulungkot ko, pero totoo, asawa ko si Marco. Ikakasal kami 5 taon na ang nakaraan bago siya nagpunta sa Dubai. Sagot niya, tila sinasadyang maging banayad ang tono. Ngunit sa kabila ng kanyang kalmado, ramdam ko ang puot sa bawat salita. "Alam ko ang tungkol sa inyo. Alam ko na mahal mo siya, pero gusto kong malaman mo na mahal ko rin siya." Para akong sinampal, hindi ko alam kung paano magre-react. Sa isang iglap, lahat ng alaala namin ni Marco, ang mga tawanan, ang mga pangarap na binuo namin, ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi niya sinabi sa akin? Tanong ko, pilit hinahanap ang sagot na magpapagaan sa bigat ng dibdib ko. Hindi ko alam ang sagot diyan, pero alam ko na matagal na siyang naglalayo ng loob sa akin. Pinili niyang magtrabaho sa Dubai para takasan ang mga problema namin. Pero ngayon, gusto kong malaman mo ang buong katotohanan. Sa gitna ng usapan naming iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Totoo kaya ang sinasabi niya o isa lang itong kwento para sirain ang tiwala ko kay Marco?
Ngunit sa kabila ng lahat, may parte ng puso ko na nagsasabing magtatanong ako. Kailangan kong harapin si Marco. Kailangan kong malaman ang totoo mula sa kanya mismo. Kinabukasan, nagpasya akong tawagan si Marco. Pagkarinig pa lang ng boses niya, bumalik ang lahat ng damdamin. Ang saya, ang pagmamahal, ngunit kasabay nito ang kirot at pagdududa. Marco, may sasabihin ako sa'yo. Bungad ko, diretso. Ano yun, mahal? Sagot niya, tila walang kaalam-alam sa bigat ng sitwasyon. May tumawag sa akin kagabi. Ang pangalan niya Marian. Sabi niya, asawa mo raw siya. Biglang tumahimik si Marco. Parang pinutol ang linya pero alam kong naroon pa rin siya. Marco, magsabi ka ng totoo. Siya ba ang asawa mo? Tanong ko, halos pabulong. Sa wakas nagsalita siya. Alisa, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero oo, asawa ko si Marian. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang malaman na may asawa siya o ang aminin niyang totoo ang lahat ng sinabi ng babaeng iyon. Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit mo ako niloko? Tanong ko, hindi na napigilan ang pagluha. Alisa, hindi ko sinasadya. Mahal kita. Hindi ko ginusto na masaktan ka. Mahal mo ako? Paano mo nasasabi yan kung may asawa ka pala? Sigaw ko, punong-puno ng galit. Hindi siya sumagot. At sa katahimikan na iyon, napatunayan ko ang lahat. Ang lalaki na minahal ko, ang lalaki na pinagkatiwalaan ko, ay isa palang manloloko. Pero bago pa matapos ang usapan namin, may isang revelasyon si Marco na tuluyang nagpabago sa lahat. Alisa, may isang bagay pa. Hindi lang si Marian ang dapat mong malaman. May anak kami, 2. Pagkalipas ng ilang linggo ay naging mas madalang ang mga tawag ni Jomar. Noon, kahit paabala siya sa trabaho, palaging may oras siya para sa akin. Tumatawag siya bago matulog o kahit sa pagitan ng mga break sa trabaho. Pero ngayon, tila naglaho ang init ng aming usapan. Sa tuwing tinatanong ko siya kung bakit, palaging pareho ang sagot niya, pagod lang ako, mahal, pasensya na. Sa kabila ng mga paliwanag niya, hindi maiwasan ng puso ko ang magtanong, may iba na ba? Minsan, naiisip ko rin na baka nasasakal ko na siya, kaya sinubukan kong magbigay ng espasyo. Ngunit kahit pa hindi ko siya masyadong kinukulit, lumipas ang mga araw na hindi ko pa rin naririnig ang boses niya. Sa halip, puro maikling mensahe na lang ang natatanggap ko. Mga sagot na tila robot ang nagpadala, walang emosyon, walang init. Hanggang isang araw, nagpasya ako. Hindi ko kayang maghintay ng ganito. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Tumawag ako sa kanya pero hindi niya sinagot. Ilang beses kong inulit ngunit walang tugon. Ang sakit, para bang binabaliwala niya ako. Sa huli, nag-iwan ako ng mensahe. Jomar, mahal, may problema ba? Sabihin mo sa akin. Handa akong makinig. Kinabukasan nagising ako sa tunog ng telepono. Tumatawag siya. Agad kong sinagot. Ang puso ko ay sabik at kaba. Ngunit ang tinig niya ay malamig, halos hindi ko siya makilala. Pasensya na sa lahat, Ana. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa'yo. Naramdaman ko ang lagkit ng pawis sa noo ko. Alam kong masama ang balitang hatid niya. Ano yon, Jomar? Sabihin mo sa akin. Hindi ko na napigilang manginig ang boses ko. May kailangan kang malaman. Hindi ko sinasadya pero may asawa na ako rito. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Ang mga salita niya ay parang kutsilyong bumabaon sa dibdib ko. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makagalaw, parang tumigil ang oras, pero ang sakit ay patuloy na dumaloy sa bawat hibla ng pagkatao ko. Ana, mahal kita. Hindi ko ginusto ang ganito, pero hindi ko pwedeng iwan ang asawa ko dito. Matagal na kaming kasal, hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Hindi ko alam kung paano ako nakahanap ng lakas para magsalita. Bakit mo ginawa to? Bakit mo ako niloko? Halos humiyaw na ako sa telepono, ngunit ang sakit ay mas malakas kaysa sa galit.
Akala ko kaya kong balansihin ang lahat. Akala ko kaya kong mahalin ka habang nandito siya. Pero mali pala ako. Mali ang lahat, sagot niya, tila nagmamakaawa. Hindi ko na siya pinakinggan. Binaba ko ang tawag at umiyak ng buong lakas. Ang puso ko, na minsang puno ng pagmamahal at pag-asa, ay tila dinurog ng isang taong pinagkatiwalaan ko ng lubos. Ang bawat alaala namin, ang bawat tawag, ang bawat pangako, lahat ng iyon ay naging kasinungalingan. Pero hindi doon natapos ang lahat. Sa kabila ng sakit, may bahagi ng sarili ko ang hindi pa rin makapaniwala. Paano niya nagawa ito? Sino ang babaeng iyon? At bakit hindi niya sinabi sa akin ng mas maaga? Hinanap ko ang sagot kahit pa alam kong maaaring masaktan akong muli. Ilang araw ang lumipas at hindi ko na muling narinig si Jomar. Hindi siya tumatawag, hindi siya nagpapadala ng mensahe. Hindi ko alam kung nasaan siya o kung ano ang ginagawa niya. Ngunit isang hapon, habang naglalakad ako sa plaza, nakasalubong ko si Liza, ang kaibigan niya mula sa kabilang barangay. Nagkakwentuhan kami saglit, ngunit bigla siyang nagtanong, "Ana, kumusta na kayo ni Jomar? Balita ko uuwi siya sa Pilipinas sa susunod na linggo." Para akong tinamaan ng kidlat. "Anong sabi mo? Uuwi siya?" "Oo," sinabi niya sa akin noong isang araw, may aasikasuhin daw na mahalaga rito. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o matuwa. Kung uuwi siya, magkakaroon ako ng pagkakataong harapin siya. Magkakaroon ako ng sagot sa mga tanong ko. Ngunit sa kabilang banda, alam kong mahirap ito. Paano ko haharapin ang isang taong minahal ko ng buong puso, ngunit niloko ako ng walang pagdadalawang isip? Kinabukasan, nagpaalam ako sa trabaho ng maaga. Nagpunta ako sa terminal ng bus papunta sa airport. Hindi ko alam kung paano ko siya hahanapin, pero alam kong kailangan kong makita siya. Habang naghihintay sa labas, may narinig akong tawanan. Malaking grupo ng mga tao ang paparating. Nakatutok ang mata ko sa kanila at sa gitna ng grupo, nakita ko si Jomar. Kasama niya ang isang babae. Magkaakbay sila at hawak niya ang bagahe nito. Lumapit ako, nanginginig ang buong katawan. "Jomar," tawag ko, puno ng emosyon. Napalingon siya at nang makita niya ako, ang gulat sa mukha niya ay di maitatago. Ngunit mas nagulat ako nang makita ko ang babae sa tabi niya. Hindi lang basta asawa niya. Siya rin ang babaeng nasa litrato na minsan niyang ipinakita sa akin. Sinasabing pinsan niya lang ito. Napaluhod ako sa kalsada. Hindi dahil sa bigat ng katawan ko, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Sinubukan akong lapitan ni Jomar, ngunit itinulak ko siya. "Hindi ko alam kung paano mo nagawa ito sa akin," bulong ko, halos hindi na marinig ng iba. Tumalikod ako, iniwan siya kasama ang babae. Ngunit habang naglalakad ako palayo, may narinig akong sumisigaw. Hindi ko alam kung sino iyon, pero ang boses ay tila may babala. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Kinaumagahan, parang may kakaibang bigat ang hangin sa paligid. Tahimik ang bahay, pero sa loob ko, parang may bumubulong nang hindi ko maipaliwanag. Isang kutob na hindi ko maalis sa isip ko. Isang linggo na rin simula nang hindi tumatawag si Alex. Sa una, sinubukan kong ipaliwanag iyon. Baka abala lang siya sa trabaho, baka may problema lang sa signal. Pero habang tumatagal, ang mga palusot na binubuo ko sa sarili ko ay unti-unting nawawala ng bisa. Ang tanong ko, nasaan siya? Inabot ako ng tanghaling tapat sa kakatingin sa telepono. Walang kahit isa man lang mensahe. Nagsimula akong mag-alala. Tumawag ako sa kanya, pero diri-diretso lang ang pag-ring. Walang sagot. Sinubukan kong i-text siya, ngunit hindi rin siya tumugon. Habang tumatagal ang katahimikan, parang may unti-unting sumisiksik sa dibdib ko. Isang hindi maipaliwanag na kaba, parang may paparating na masama. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Binuksan ko ang laptop at nag-login sa social media. Hinanap ko ang profile ni Alex. Palaging iyon ang ginagawa ko kapag gusto kong makita ang mga huling update niya
at makaramdam ng kahit kaunting koneksyon. Pero ngayong araw na ito, may iba akong nadiskubre. Ang profile niya na dati kong paboritong bisitahin ay biglang nagbago. Ang dating bukas na account puno ng mga larawan namin ay biglang naging pribado. Wala na ang mga larawan namin. Wala na ang mga posts tungkol sa aming relasyon. Para bang binura niya ako sa buhay niya. Sinubukan kong alamin kung ano ang nangyari. Ang mga kaibigan ko sa social media na may koneksyon kay Alex ay nagulat din. Wala silang alam sa nangyayari. Isa sa mga kaibigan niya sa trabaho ang nagkomento sa isang lumang larawan niya. Congrats sa bagong chapter mo, Alex. Bagong chapter? Ano ang ibig sabihin nun? Ang tanong na iyon ang nagpaikot sa utak ko habang nakatitig ako sa screen. May ideya akong biglang sumagi sa isip. Baka may clue sa mga kaibigan niya sa ibang bansa. Isa sa kanila, si Mark, ay palaging nagla-like sa mga post ni Alex. Sinubukan kong mag-message sa kanya. Hi Mark, si Alex ba okay lang? Hindi ko kasi siya makontak. Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko akalain na ganun kabilis ang tugon niya. Hi, sino ka nga pala? Tanong niya na para bang hindi niya kilala ang koneksyon namin ni Alex. Sumagot ako, nagpapakilala bilang kasintahan ni Alex, pero ang sagot niya ang tuluyang nagpagulo sa isip ko. Kasintahan? Sorry, pero may asawa na si Alex dito. Hindi ko alam na may iba siyang kausap sa Pilipinas. Biglang bumagsak ang mundo ko. Ang bawat salita ni Mark ay parang matatalim na kutsilyong tumarak sa puso ko. Hindi ako makapaniwala. Parang lahat ng nararamdaman ko ay naghalo, galit, sakit, kahihiyan. Asawa? Paano nangyari iyon? Bakit hindi niya sinabi? Ang mga alaala namin ni Alex, ang mga pangakong binitiwan niya, ang mga oras na ginugol ko sa paghihintay, lahat ng iyon biglang naging walang halaga. Naputol ang pag-iisip ko nang mag-pop up ang isa pang mensahe mula kay Mark. Pasensya na kung nasaktan kita pero hindi ko pwedeng manahimik. Alam kong mahalaga sa iyo si Alex pero sa bahay dito may pamilya na siyang inaasikaso. May anak na rin sila. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ng lahat. Parang biglang huminto ang oras. Ang pagtanggi, ang galit, ang pagkalito, lahat ng emosyon ay sabay-sabay na bumalot sa akin. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko at naglakad papunta sa bintana. Sa labas maliwanag ang araw, pero para sa akin, parang dumilim ang paligid. Naisip ko ang mga gabing ginugol ko sa pag-aalala sa kanya, sa pagdarasal na makauwi siya ng ligtas. Naisip ko ang mga pangarap na binuo namin, ang mga plano namin para sa hinaharap. Lahat ng iyon nilamon ng isang simpleng katotohanan. May asawa siya, pero hindi pa ako tapos. Kailangan kong malaman ang buong kwento. Kailangan kong marinig ang paliwanag ni Alex. Sinubukan kong tumawag ulit, pero wala pa rin siyang sagot. Naisip kong magpadala ng voice message. Sa boses ko, naramdaman ko ang panginginig. Alex, kailangan natin mag-usap. Alam ko na ang tungkol sa asawa mo. Bakit mo ginawa ito sa akin? Ano ang totoo? Habang naghihintay ng sagot, parang naubos ang lakas ko. Umupo ako sa sahig, yakap-yakap ang mga tuhod ko. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon mula rito. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking minahal ko ng buong puso ay niloko ako. At ang pinakamalala, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Tumunog ang telepono. Isang mensahe mula kay Alex ang pumasok. Binuksan ko ito, umaasang may paliwanag, isang sagot na makakapagpatahimik sa puso ko. Pero ang sinabi niya ay lalong nagpaigting ng sakit na nararamdaman ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, pero hindi kita niloko. May dahilan ang lahat ng ito. May dahilan? Ano ang dahilan? Ang tanong na iyon ang tuluyang nagpatigil sa paghinga ko. Habang binabasa ang kanyang mensahe, pakiramdam ko may mas malalim pang lihim na hindi ko pa natutuklasan. Pagkalipas ng ilang linggo ng walang sagot mula kay Marco,
Unti-unti akong kinain ng lungkot at pagdududa. Ang araw-araw na pagtingin sa inbox ng aking telepono ay naging ritual na puno ng pag-asa. Ngunit sa bawat oras na walang mensaheng dumating, parang pinupunit ang puso ko. Sinubukan kong magpakabusi sa trabaho at sa mga gawaing bahay, ngunit kahit gaano ako magpanggap na okay, hindi ko maialis ang bigat sa aking dibdib. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aming sala, napansin kong paulit-ulit kong tinitingnan ang huling mensahe ni Marco sa akin. Ang simpleng, "Mahal kita, maghintay ka lang." Tila bumibigat ang bawat salita sa akin, lalo na't parang napakalayo ng mahal na iyon sa kasalukuyan. Sa wakas, nagpasya akong tawagan siya. 1, 2, 3 beses. Walang sagot. Ang tunog ng voicemail ay naging tila masakit na paalala na wala akong kontrol sa sitwasyon. Sa gitna ng aking pagkabalisa, biglang tumunog ang telepono. Halos mahulog ito sa aking kamay sa sobrang pagmamadali kong tingnan kung si Marco ang tumatawag. Ngunit hindi siya. Ang pangalan sa screen ay hindi ko inaasahan. Si Elsa, ang kaibigan niyang matagal ko nang naririnig, ngunit hindi ko pa nakikilala ng personal. Saglit akong natigilan bago sagutin ang tawag. "Hello, Elsa?" Tanong ko, pilit pinapanatili ang kalmadong tono. "Hi, ikaw ba si Clara?" Tanong niya, halatang may pag-aalinlangan sa boses. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita bago sumagot ng, "Oo, ako nga. May sasabihin ako sa'yo pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan." Sabi niya, halatang nagpupumilit hanapin ang tamang mga salita. Napatigil ako, nalamig ang mga kamay ko. "Ano iyon? Tungkol ba kay Marco?" Tanong ko. Alam kong may kakaiba, pero hindi ko alam kung handa akong marinig ang sagot. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, narinig ko ang malalim niyang paghinga. "Clara, may asawa si Marco." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung paano ako makakagalaw. Parang tumigil ang mundo sa sinabi niya. "Ano?" Ang tanging salitang lumabas sa bibig ko. "May asawa siya dito sa Dubai. Matagal na silang kasal." Dagdag niya, mas mabigat ang tono. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa, ngunit sa halip na umiyak, nanatili akong tahimik. Ang dami kong tanong pero wala akong lakas para itanong ang alinman. "Elsa, bakit mo sinasabi ito sa akin ngayon?" Tanong ko sa wakas, pilit pinipigilan ang panginginig ng aking boses. "Alam ko ang tungkol sa inyo. Hindi ko kayang manahimik lang habang nililinlang ka niya." Sagot niya, puno ng lungkot. "Hindi ko alam kung alam mo na, pero may anak sila. 3." Sa puntong iyon, bumagsak ang telepono sa sahig. Hindi ko akalaing kaya kong maramdaman ang ganitong klasing sakit. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking sinakripisyo ko ang sarili para mahalin, may pamilya pala, sa ibang bansa. Ang bawat alaala namin, ang bawat tawag, ang bawat mensahe, lahat ng iyon, kasinungalingan pala. Pinulot ko ang telepono at muling kinausap si Elsa. "Paano mo nalaman? Sigurado ka ba sa sinasabi mo?" Tanong ko, pilit hinahanap ang kahit kaunting pag-asa na malilang siya. "Sigurado ako, Clara. Isa ako sa malalapit na kaibigan ni Marco dito. Alam ko ang buong kwento nila ng asawa niya. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa ito sa'yo, pero gusto kong malaman mo ang totoo." Hindi ko na kaya pang makinig. Nagpaalam ako kay Elsa at ibinaba ang tawag. Sa sandaling iyon, parang umikot ang buong mundo ko. Hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang kasinungalingan. Napatulala ako, nakatitig sa dingding habang ang mga mata ko'y unti-unting napuno ng luha. Sa gitna ng aking pag-iiyak, isang mensahe ang dumating sa telepono ko. Galing kay Marco. "Clara, may kailangan akong ipaliwanag sa'yo. Tumawag ka." Tumayo ako, nanginginig ang mga kamay habang tinitingnan ang screen. Tumawag ba ako? Makikinig ba ako sa paliwanag niya? O baka isa na namang kasinungalingan ang maririnig ko? Sa kabila ng lahat, pinindot ko ang dial button.
Sa unang ring pa lang sinagot na niya, "Clara, pasensya na. Alam kong galit ka pero pakinggan mo muna ako," sabi niya, mabilis at puno ng pag-aalala. "Marco," sagot ko, halos bulong. "May asawa ka pala? May mga anak ka? At ako, ano ako sa'yo?" Narinig ko ang malalim niyang paghinga. "Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Hindi ko sinadya, Clara. Hindi mo maintindihan ang sitwasyon ko." "Subukan mo akong maintindihan," sagot ko, galit na tumataas ang tono. "Niloko mo ako. Mahal kita, Marco, pero hindi ko alam kung sino ka talaga." Biglang naputol ang tawag. Akala ko'y siya ang nagbaba ng telepono. Ngunit nang tingnan ko ang screen, may dumating na bagong mensahe mula sa isang hindi ko kilalang numero. Ang mensahe ay isang litrato. Si Marco kasama ang isang babae. Halatang masaya, magkahawak kamay, kasama ang 3 batang paslit. Nasa tabing dagat sila at sa likod ng litrato ay nakasulat ang petsa. 1 linggo lang ang nakalipas. Tumulo ang luha ko habang tinitingnan ang litrato. Sa sandaling iyon, parang may pumutok sa dibdib ko. Saka ko lang napansin ang isang bagay na mas nakakapangilabot. Ang babae sa litrato, hindi lang basta asawa ni Marco. Kilala ko siya. Sobrang pamilyar ang mukha niya. Ang mga araw na lumipas pagkatapos kong malaman ang buong katotohanan ay parang isang pelikulang hindi ko gustong panoorin. Parang ako ang bida sa isang trahedya na paulit-ulit ang eksena ng panloloko, pero hindi ko matakasan. Hindi ko alam kung paano ako babangon mula sa sakit na dulot ni Carlo. Ang bawat tawag, bawat mensahe na dating inaabangan ko mula sa kanya, ngayoy isang paalala ng kasinungalingan. Isang gabi, habang nakatitig ako sa kawalan, umikot ang mga mata ko sa bawat sulok ng maliit kong kwarto. Napansin ko ang kahon na puno ng mga sulat niya, mga larawan, at ang pulang scarf na ipinadala niya noong unang taglamig niya sa ibang bansa. Kinuha ko ang scarf, sinubukan ko itong yakapin, pero sa halip na init, malamig na katotohanan ang naramdaman ko. Ang scarf na noong unay parang simbolo ng pagmamahal, ngayoy parang lason sa puso ko. Hindi ko kayang mag-isa sa sakit na nararamdaman ko, kaya noong sumunod na araw, nagdesisyon akong kausapin si Lainey, ang matalik kong kaibigan. Sa isang maliit na kapehan, ibinuhos ko ang lahat ng sama ng loob ko. Hindi ko napigilan ang mga luha, kahit pa maraming tao sa paligid. Hinayaan ko ang sarili kong maging mahina sa harap niya. "Hindi ko akalain na magagawa niya sa akin to, Lainey," sabi ko habang pinupunasan ang luha. Sabi niya, ako ang mundo niya. Sabi niya, ako ang dahilan kung bakit siya lumalabas sa ibang bansa. Pero paano niya nagawa na itago ang ganito kalaking lihim? May asawa pala siya, Lainey. May mga anak pa. Tumingin sa akin si Lani, halatang galit din siya. "Alam mo, hindi mo kasalanan to. Niloko ka niya. Pero, Dayan, kailangan mong malaman, baka hindi lang ikaw ang niloloko niya." Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? May narinig ako dati sa kaibigan ko na taga-ibang bansa rin. Sabi niya, maraming Pilipino na nagtatrabaho sa abroad ang may mga second family doon. Baka hindi lang ikaw at ang asawa niya ang nasa kwento niya. Baka may iba pa. Nag-init ang ulo ko sa ideya. Hindi ako naniniwala. Sapat na ang sakit ng katotohanang may asawa siya. Kung may iba pa, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero sa kabila ng pagtanggi ko, ang mga salitang binitiwan ni Lainey ay nagmarka sa isip ko. Paano kung totoo nga? Paano kung may mas malaki pang lihim si Carlo? Pag-uwi ko, hindi mapakali ang utak ko. Nagdesisyon akong i-check ang social media niya na matagal ko nang hindi binubuksan dahil iniiwasan ko ang sakit. Pinuntahan ko ang profile niya at doon ko nakita ang ilang larawan na hindi ko napansin dati. Mga larawan kasama ang mga kaibigan niya sa ibang bansa. Isang babae ang tumatak sa akin, isang babaeng mukhang sobrang lapit niya kay Carlo.
Sa bawat larawan, magkadikit sila. May mga komento pa sa mga post na nagsasabing bagay na bagay kayo at perfect couple. Ang mundo ko'y parang bumagsak. Sino siya? Bakit hindi niya ito nabanggit sa akin? At bakit ganong kalapit ang tingin nila sa isa't isa? Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hinanap ko ang profile ng babae. Si Angela, isang Pilipina rin na nagtatrabaho sa parehong bansa ni Carlo. Sa bawat larawan niya, halos palaging nandoon si Carlo. May mga larawan pa na magkaakbay sila na parang walang iniisip na mali. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang panibagong revelasyon na ito. Ang sakit na nararamdaman ko ay higit pa sa inaasahan ko. Hindi ko na naiwasang magtanong sa sarili ko kung ako ba talaga ang pangalawa o ako ba ang pangatlo sa kwento ni Carlo. Sa sobrang galit at pagkadismaya, nagdesisyon akong tawagan siya. Hindi ko na inisip ang oras sa bansa niya. Hindi ko na inisip kung pagod siya o abala. Kailangan ko ng sagot. Kailangan ko ng paliwanag. Sinagot niya ang tawag matapos ang ilang ring. Diane, ang boses niya ay parang laging puno ng lambing pero ngayon hindi na ito sapat para patahanin ako. Carlo, sino si Angela? Diretsahan kong tanong. Natigilan siya. Anong sinasabi mo? Alam ko na, nakita ko ang mga larawan niyo. Huwag mo akong gawing tanga. Sino siya? At bakit parang mas malapit kayo kaysa sa akin? Naramdaman ko ang kaba sa tono niya. Hindi niya agad sinagot ang tanong ko. Diyan, hindi mo dapat. Hindi mo naiintindihan. Sabihin mo ang totoo, Carlo. Sigaw ko. Sa simula pa lang niloko mo na ako. May asawa ka, tapos ngayon may babae ka rin sa ibang bansa. Sino siya sa buhay mo? Tahimik siya. Hindi ko alam kung iniisip niya ang sasabihin o kung paano niya ako lalong lolokohin. Tumagal ang katahimikan ng halos 1 minuto. Hanggang sa marinig ko ang isang boses ng babae sa background ng tawag. Carlo, sino yan? Kanina pa kita hinihintay. Balik ka na rito. Halos mahulog ang telepono sa kamay ko. Hindi ko alam kung ang mas masakit ba ay ang boses na iyon o ang katotohanang hindi niya man lang sinubukang itago ito. Diane, tapusin na natin to, sabi ni Carlo. Malamig ang boses. Hindi kita pinangakuan ng kahit ano. Hindi kita iniwan, ikaw ang nag-assume. Pasensya ka na, pero hindi kita kayang bigyan ng sagot na gusto mo. At doon ko naramdaman ang pinakamalaking dagok sa puso ko. Hindi lang ako niloko, hindi lang ako iniwan. Ako pa lang hindi kailanman naging mahalaga. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang isang email mula kay Anton. Hindi ko alam kung bakit, pero parang bumilis ang tibok ng puso ko habang binubuksan ko ang mensahe. Sa mga nakaraang buwan, unti-unting naging bihira ang komunikasyon namin. Puro maikli, alanganing sagot ang nakukuha ko, na lagi raw siyang abala sa trabaho. Pero ngayong gabi, tila may binabalak siya. Ang sabi sa email, mahal, mag-usap tayo mamaya. May kailangan akong ipaliwanag. Kinain ako ng kaba, ano ang ipapaliwanag niya? May mali ba akong nagawa o baka tungkol ito sa mga plano namin sa hinaharap? Bawat salita sa mensahe niya ay parang bumbang naghihintay sumabog. 10:00 ng gabi ang usapan namin, kaya buong araw akong hindi mapakali. Naglinis ako ng buong bahay, nagluto ng kung ano-ano, at nagbilang ng oras hanggang sa dumating ang sandali. Sa wakas tumunog ang telepono ko. Tumawag si Anton sa video. Agad kong sinagot at habang lumitaw ang mukha niya sa screen, napansin ko ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mata. Wala na ang karaniwang ngiti niya, ang sigla na laging nagpapagaan ng pakiramdam ko. Sa halip, may lungkot na hindi niya maikubli. Bakit parang ang bigat ng mukha mo, Anton? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Ano ba ang kailangan mong ipaliwanag? Humingas diyan ng malalim, tila nag-iipon ng lakas. Mahal, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to, pero dapat mo nang malaman.
Tumigil ang mundo ko sa mga salitang iyon. Tumutok ako sa screen, naghihintay sa mga susunod niyang sasabihin. Parang nararamdaman ko na ang sakit kahit hindi pa niya nababanggit kung ano iyon. May asawa ako, sabi niya, halos bulong pero malinaw kong narinig. May anak ako, dito sa Dubai. Hindi ko alam kung paano ako hihinga. Parang nasakal ako ng mga salitang iyon. May asawa siya, may anak siya. Paano nangyari iyon? Paano niya nagawang itago sa akin ang katotohanan? Sa loob ng 3 taon naming relasyon, pinaniwala niya ako lang ang mahal niya, ako lang ang mundo niya, pero sa isang iglap, bumagsak ang lahat ng pinanghahawakan ko. Hindi ko sinasadya, mahal, patuloy niya, ngunit hindi ko na halos marinig ang paliwanag niya. Nagkaproblema kami ng asawa ko noon, kaya umalis ako. Pero hindi ko siya iniwan ng tuluyan. Sinubukan lang naming bigyan ng espasyo ang isa't isa. Hanggang sa nakilala kita. Nakatitig ako sa screen pero parang hindi ko na siya nakikita. Ang dami kong tanong pero parang natuyo ang lalamunan ko. Paano niya nagawang itago ito sa akin? Paano niya nagawang lukuhin ako habang sinasabi niyang mahal niya ako? Anton, bakit? Yun lang ang nasabi ko matapos ang ilang minutong katahimikan. Bakit mo ako nilinlang? Alam mo kung gaano kita minahal. Alam mo kung gaano kita hinintay. At ang buong panahon pala, may pamilya ka na. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, yumuko siya parang nahihiya. Pero anong silbi ng hiya kung sirang-sira na ang tiwala ko sa kanya? Mahal kita, sagot niya sa wakas, ngunit ang mga salitang iyon ay parang walang halaga na. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo noon. Natakot ako na mawawala ka. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko. Hindi alam kung ano ang gagawin. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiiyak, gusto kong magwala. Pero natigilan ako nang makita ko ang isang bagay sa screen. Sa likod ni Anton may gumalaw. Isang babae. May hawak siyang bata. Mga 2 taong gulang at nakatingin sila sa kamera. Anton, sino yan? Tanong ko, nanginginig ang boses. Lumingon si Anton, ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita ang babae. Sino siya, Anton? Bakit mo sinasabi sa kanya ang tungkol sa amin? Tumigil ang puso ko. Hindi lang pala ako ang nalinlang, pati ang babaeng iyon. Ang asawa niya, ang pamilya niya. Lahat kami, biktima ng kasinungalingan niya. Mahal, patawarin mo ako, sabi ni Anton, ngunit hindi ko na siya pinakinggan. Pinatay ko ang tawag, hinayaan siyang maglaho sa screen. Nanginginig ang kamay ko habang inilapag ang telepono. Hindi ko alam kung magagalit ako, magdadalamhati o maghihiganti. Pero alam kong hindi na ako pwedeng magpakatanga, hindi na ako pwedeng magpauto. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Sa halip, naghahanap ako ng sagot. Hindi ko alam kung paano, pero sinubukan kong mag-stalk online. Hanggang sa nahanap ko ang Facebook profile ng asawa niya. Naka-private ang account pero may isang public post na nagpatigil sa akin. Masakit ang ginawa mo, Anton, pero hindi ako susuko para sa anak natin, sabi sa caption. At sa likod ng litratong iyon, may pamilyar na mukha. Ang mukha ng lalaking minahal ko. Ang mukha ng lalaking niloko ako. May pumasok na ideya sa isip ko. Hindi ko alam kung tama, pero alam kong kailangan kong kumilos. Hindi pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng matapos ang lahat nang wala akong ginagawa. Tumayo ako mula sa kama, nagsimula akong mag-type. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod, pero alam kong hindi na ako papayag na manatiling tahimik. Madalas akong nakatingin sa kalangitan tuwing gabi, nagbibilang ng mga bituin habang iniisip kung kailan matatapos ang paghihintay kong tila walang hanggan. Sinabi niyang uuwi siya sa Pasko, na sabik siyang makita ako, na hindi raw niya kayang maghintay ng matagal. Pero sa puso ko, may kung anong bumubulong na parang may mali
na tila may anong lihim na pilit niyang ikinukubli. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, tumunog ang telepono ko. Isang hindi pamilyar na numero ang tumawag. Karaniwang hindi ko sinasagot ang mga numerong hindi ko kilala. Pero sa pagkakataong iyon, parang may nagtulak sa akin na sagutin ito. Hello? Tanong ko, medyo nag-aalang ang boses. Bakit hindi ka tumigil? Sagot ng boses sa kabilang linya. Isang babae, malamig, puno ng emosyon. Hindi ko siya kilala, pero parang may bigat sa bawat salitang binitiwan niya. Sino to? Tanong ko, kinakabahan na. Hindi mo ako kailangang makilala, sabi niya. Pero kailangan mo nang malaman ang totoo. Napahinto ako sa gitna ng daan. Ang init ng araw ay hindi naramdam ng balat ko. Ang malamig na hangin ang bumalot sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang lalaki mo, ang sinasabing mahal ka niya? May asawa siya at hindi lang basta asawa, may anak din siya. Halos mabitiwan ko ang telepono. Para akong sinampal ng katotohanan pero ayaw kong maniwala. Hindi totoo yan, mariin kong sagot. Siguro ikaw ang naninira lang. Sino ka ba? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako, sagot ng babae. Pero kung gusto mong malaman ang totoo, hanapin mo ang pangalan niya sa social media. Hanapin mo sa mga account na hindi mo pa natitingnan. Tingnan mo ang mga larawang hindi mo pa nakikita. Hindi mo kailangang maniwala sa akin agad. Pero tandaan mo, hindi lahat ng maganda sa una ay totoo hanggang sa dulo. Pagkatapos ng usapan namin, natagpuan ko ang sarili kong nakaupo sa gilid ng kalsada. Pinipilit huminga ng maayos. Ang daming tanong ang naglalaro sa isip ko. Asawa? Anak? Paanong nangyari yon nang hindi ko nalalaman? Pero hindi ko rin maiwasang magduda sa babaeng tumawag. Paano kung siya ang naninira lang sa amin? Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko na napigil ang sarili ko. Binuksan ko ang laptop ko, nag-login sa social media at nagsimula akong maghanap. Hindi ko alam kung ano ang hahanapin pero sinundan ko ang sinabi ng babae. Gumamit ako ng ibang account, naghanap sa mga tag ng pangalan niya, iniscroll ang lahat ng mga larawan. At doon ko nakita ang isang larawan na nagpatigil sa mundo ko. Isang larawan ng isang babae at isang bata, magkasama sila sa harap ng isang bahay na tila nasa ibang bansa. Ang caption ng larawan, Miss you, Daddy, come home soon. Ang pangalan ng lalaki ko ay nakatag, parang gumuho ang lahat sa paligid ko. Pilit kong hinahanap ang paliwanag. Baka naman pamangkin niya lang ang bata, baka kapatid niya lang ang babae. Pero habang ini-scroll ko pa ang iba pang mga post, mas nagiging malinaw ang lahat. May mga larawan sila na magkasama, may mga komento ang pamilya ng lalaki ko na tila tanggap at masaya sa kanilang pagsasama. Paano niya nagawa sa akin to? Paano niya nagawang magtago ng ganitong kalaking kasinungalingan? Kasama ko siya ng gabi-gabi bago siya umalis papuntang ibang bansa. Sinabi niyang, mahal niya ako. Sinabi niyang, ako ang kanyang buhay. Pero paano to? Ano ang totoo? Halos madurog ang puso ko, pero hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto kong marinig ang paliwanag niya. Kailangan kong marinig ang totoo mula sa kanya mismo. Kaya tinawagan ko siya. Ilang ring ang lumipas bago niya sinagot ang tawag ko. Mahal, bakit ka napatawag? Tanong niya. Malambing pa rin ang boses, pero ngayon parang kutsilyong tumatama sa puso ko ang bawat salita niya. May kailangan akong malaman, sabi ko, nilalabanan ang panginginig ng boses ko. Totoo bang may asawa ka at anak? Tahimik siya. Ang katahimikan niya ang mas lalong kumurot sa dibdib ko. Parang sagot na rin ito sa tanong ko. Huwag mo akong gawing tanga, sabi ko, halos pasigaw na. Magsabi ka ng totoo, may asawa ka ba? Mahal, hindi ganito kadali ang lahat, sagot niya sa wakas. Pero sa mga salitang yon, nanghina ang mga tuhod ko. Alam kong totoo ang sinabi ng babae kanina. Totoo ang lahat ng nakita ko. Hindi kadali?
Ulit ko puno ng galit at hinanakit. Sa tingin mo ba madali para sa akin ang maghintay sa'yo habang may tinatago kang ganito? Paano mo na to nagawa sa akin? Mahal kita, sabi niya. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Pero ano, may pamilya kang iniwan, tapos ginamit mo ako para punan ng kakulangan mo? Ganun ba? Hindi ko na napigilan ang pag-agos ng luha ko. Hindi siya sumagot. Tumahimik siya muli. Pero bago ko pa man tuluyang ibaba ang tawag, biglang may narinig akong ibang boses sa background. Isang bata. Daddy, who are you talking to? Halos hindi ako makahinga sa narinig kong iyon. Ang katawan ko ay parang hindi na gumagalaw. Ang lahat ng emosyon ko ay parang naipit sa isang sulok ng aking dibdib. At bago pa man siya may masabi pang iba, kusa nang naputol ang tawag. Ngayon, alam ko na ang totoo. Pero ang tanong, ano ang gagawin ko sa katotohanan ito?